bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ako ay aawit sa iyong Panginoon. Di ko mapigilan ang mapuri sa iyo. Ako'y walang magagawa kung ikaw ay wala sa akin. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko.
morning, Jesus! Thank God it's Friday! Bigla akong nag-isip Friday nga ba? Oh, Friday na naman. Ang hinhin ng boses ni Tita Verge, ano? Glory to God. Oo. Sabi nung iba, ang ganda talaga daw ng boses ni Sister Virgie. Doon sa mga nakakakilala kay Sister Virgie, mga nagko-comment kasi Marla, kailangan ka nang pumunta rito sa Manila. Naku, pag ikaw ang pumunta rito, kailangan matulog ka rito. Hindi ka namin tatantanan. Salamat, Sister Virgie. Talaga naman pong nakakatuwang makita ulit ang ating kapatid. Ang layo niya kasi sa Comfy. Sobrang layo niya kasi sa Comfy. Diyan lang sa Maywood. Kaya ang tagal bago siya nakapunta dito, pero thank you, Lord, that nakasama natin ulit ang ating kapatid, Sister Virgie. Yes, Sister Josie, thank God it's Friday. Alam nyo talaga naman pong kapag weekends, sobrang bilis. Pero nakakatuwa din kasi pagka weekends, sasabihin mo na naman, ay, isang linggo na naman pala akong pinagpala ni Lord, kapatid. Kaya, Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay mo na naman sa amin, Lord. Salamat po at Biyernes na naman. Simula nung Lunes ay talaga pong nadama namin ang pag-ibig mo. At salamat, Lord, sa mga milagro na ginagawa mo sa buhay namin. Mga bagay na kamangha-mangha, Lord, na alam namin na ikaw lamang ang gumagawa nito sa buhay namin. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat din po, Lord, sa mga kapatid namin na inaabot ang mga ibang tao, mga kaibigan, mga kamag-anak through GMJ, Lord. At we are doing our part in preaching your word. Kaya salamat po sa mga kapatiran namin, Lord, na nag-effort at isinishare po nila ang pagpabahagi ng salita mo, Lord. Sa umagang ito, Lord, muli po kaming nag-expect ng something good from you, Lord, from your word. Kaya pangunahan niyo po kaming lahat, Lord. Sa pangalan ni Jesus, amen. Okay, thank you, Lord. Dito na po tayo ulit sa Matthew 7:7. Itatry ko pong ibaba ang aking boses. Kasi, pagka nire-review ko yung ating GMJ, sabi ko, hindi talaga ako mapigilan. Hindi mapigilan ang aking boses, Pero minsan po nadadali. Nag-uumpisa ako ng ganito kababa, pero maya-maya lamang mag-e-end ako na parang pinagagalitan ko yung mga nakikinig sa akin sa lakas po ng boses ko. Thank you, Lord. Dito na po tayo sa Matthew 7:7 ulit. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Alam niyo, ako po'y natutuwa kasi every week, iba-iba yung mga nagme-message sa akin. Natutuwa ako kapag kami mga nagme-message po sa akin na talagang kinausap ni Lord doon sa mga napag-aaralan natin. At itong Matthew 7:7 na to, natuwa po ako dahil yung mga nagme-message, nagpapadala po sila ng mga sharing nila na pinatutunayan daw po ng Diyos sa kanila yung mga naririnig nila ng mga pagtuturo. Thank you, Lord, talaga. Mga kapatid, di ba kahapon meron akong senior sa inyo na nag-aalala siya sa babayaran sa hospital? Kagabi meron na namang isa na kapatid natin, si Sister Chona, Malunes. Kahit na hindi Lunes ngayon, Malunes. Kasi nagpa-check up din daw siya. Takot daw siya. Kailangan yata siyang i-x-ray. Ganun. Sobrang takot daw niya na nanginginig siya sa takot na humiga sa mga x-ray machine, sa mga hospital o mga clinic. Gawa nga siyempre nung pandemic, Pero thank you, Lord, daw po talaga na wala yung takot niya nung nandoon na siya. Tapos, yung babayaran niya dapat na 4,000 plus, wala daw siyang binayaran. Hindi niya na-share sa akin kung paano. Basta wala siyang binayaran, okay na yun. Kaya sabi niya, iba talaga si Lord.
So, sa mga napag-aaralan po natin ngayon na open and closed doors, itutuloy na po natin ngayon mga kapatid. Napapatingin ako dyan sa relo natin, tanggalin na natin para doon na lang ako tumingin. Kasi baka hanggang mamaya, akala ko alas 8 pa lang, 8:30 na pala. Ha? Oo, sira na yun. So, ito na tayo. Digital, wow. Parang suspended in the air. Oo. Speaking about our digital mixer, nalulula ako. Promise, ako po ay overwhelmed. Kung meron pa bang higit na word sa overwhelmed, Kuya Ernie? I am in awe. I am in awe sa pagkilos ng Diyos dito sa ating campaign sa mixer. Oo, alam nyo, kasi ganito, nagpe-pray po ako kung sino yung padadalan ko ng letter. Not because namimili ako, hindi po Ang akin pong dilema, gusto ko po lahat makashare. Pero ang dilema ko rito, hindi ko alam kung ano ang kalagayan ngayon ng ating mga kapatiran na iba. Ang aking agam-agam, pero alam ko mali ako doon. Ang agam-agam ko, baka mamaya mataranta dahil sa mga panahon ngayon, medyo, di ba? Hindi naman ganun yung blessing. Mali ako mali rin naman ako sa iniisip ko. So nagpe-pray ako kung sino yung kaya nga in-announce ko na lang na kung gusto nyong mag-share, you are all welcome. Kasi ayoko na nga sana po nung letter kasi baka mamaya yung iba mapuwersa, yung iba naman mahiya, di ba? Yun ang aking dilema po, mga kapatid. Well, anyway, nung isang gabi pa lang naman din po ako nag-send. So, hindi ko pa kayo na-sendan lahat. Alam nyo yung iba, naghihintay pala. Tapos finally, nung kahapon nag-send ako, sabi nung isang sister natin, praise the Lord, nakatanggap na ako ng letter. Akala ko hindi na ako kasama. Sabi niya ganun, praise God. Sabi niya, Oo, open letter na lang po ngayon. Sinasabi ko na po sa inyo, if you want to share, pero yung pala yung iba talagang, glory to God po talaga ang mga pananaw natin. Yung isa namang sister natin, napadalan ko kasi byuda na siya, tapos senior pa siya. Hindi ba? Yun nga, sabi ko siya, nagpe-pray ako. Pinadalan ko pa rin. Alam nyo, sabi niya, praise God, kasali pa ako sa mga nabigyan ng opportunity. Sabi niya ganun, to share and to be blessed. Alam niyo, nagpasalamat pa siya. Nakakatuwa talaga. At kasi medyo nga, medyo pricey kasi talaga ang digital mixer. Medyo talagang pricey siya. Tapos alam niyo, gusto niyo ng good news? Sige, wag na lang daw. Ha? Gusto niyo ng good news? Meron akong pinadalan. Sabi niya sa akin, saan natin yan bibilin, Sister Ree? Magkano? Binigay ko. Sabi ko. At ito ang sabi ko, any amount will do, brother. Sabi ko gano'n. Pinagtutulungan nating lahat siya ng magkakapatiran. Alam niyo kung anong sabi niya? Sagot ko kalahati, Sister Ree. And kalahati. Di ba kayo alam nyo ba kung magkano yung kalahati? Hindi po sa man ito, mga kapatid. Alam nyo po, hindi po tayo palakihan ng bigay dito. Hindi po. Alam nyo ba dito sa yung mga kamanggagawa ko, di ba nagbigay din kayo? Oo. Tapos magbibigay pa rin yung iba. Wala ito sa amount. Wala to sa amount. Kasi ang Diyos pa rin naman ang nagpo-provide sa bawat isa sa atin kung magkano yung kaya nating ibigay. The Lord will always provide. At huwag mong sasabihin na, ito lang ang kaya ko . Naku mga kapatid, hindi po tumitingin ng Diyos dyan.
Ang tinitingnan po ng Panginoon ay yung ating desire to be a part of His plan. Napunta tuloy tayo dyan. Na ano lang po, natuwa lang po, na-overwhelm lang po mga kapatid sa, ang totoo po niyan, the Lord is our source. Not anybody else. Pero ang Diyos ay gumagamit ng mga channels para tayo rin ma-experience din natin kung papaano magbigay at maging part ng gawain ng Diyos, and in return, how the Lord will bring it back to you, siksik, liglig at umaapaw. Kasi kaya naman ni Lord yun eh. Kayang i-provide ni Lord yun, sa totoo lang. Kaya lang, paano natin may experience yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay kung hindi i-channel sa atin. Actually, yung kaya nating ibigay, galing kay Lord din yun. Kaya lang, sabi nung word niya, ang taong mapagbigay. So, kailangang idaan sa tao para ma-experience ng tao kung papaano sumunod sa Diyos at kung papaano magbalik ang Diyos kapag sumunod ka doon sa pinag-uutos sa iyo. You see, mga kapatid, the truth is, gusto tayong turuan ng Diyos kung papaano ang mamuhay sa Kanyang kaharian. Kingdom living ang itinuturo sa atin ng Panginoon. So, balik na tayo dito, mga kapatid, ha? Oo, nakakatuwa lang. Thank you, Lord. So, kahapon, inumpisahan po natin yung mga guiding principles to remember when an opportunity is presented in front of us. Para po alam natin, okay. Oo, oo. So, ayun, saan na ba ako? Ano yun? Ano yung nasabi ko? Guiding principles to remember kapag ka merong opportunity na na ilatag sa harapan po natin. At ang unang-una yung sinabi nga natin, bukod dun sa mga questions na itatanong natin, ay yung peace ng Panginoon. Diniscuss natin kahapon yon, Philippians 4:7. Ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang kabalisahan. Proverbs 10:22. So, kapag ka may pagkabalisa, mga kapatid, it's a sign na hindi ito galing sa Panginoon. Kasi the peace of God that passes all understanding should, and it will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. So pag may kabalisahan, maaring ito ay hindi galing sa Panginoon. Kasi dapat walang anxiety over your decisions. So, dako na agad tayo sa pangalawa. Ang pangalawa, mga kapatid, ay yung mga warning signs or red flags. Minsan po, we ignore the obvious. Diba? Ganyan tayo, nagbubulag-bulagan tayo doon sa mga obvious na mga nangyayari sa buhay natin. Dahil sa sobrang kagustuhan po natin na makuha ang isang bagay, katakot-takot na red flags na ang nakatayo sa harapan natin, di pa natin sila makita. Sasabihin natin kay Lord, Lord, colorblind ako. Kaya parang pilit tayo ng pilit. So sometimes we ignore the obvious, mga kapatid. At minsan, pinagbibintangan pa natin ang kaaway. Ang kaaway lang yan, kailangan pagtagumpayan yan. Di ba? Pwede nating maging gawing reason kasi yun. Naku, inahadlangan ng kaaway lang yan. Di ba? Binibintang natin. When sometimes it is the Lord who is blocking our way. Hindi natin yung nakikita. Ang Panginoon ay nagpapadala ng mga signs that something is not quite right. It's not quite right. Kapag so pay attention to the red flags na pinapadala niya sa atin, telling us na it's time to run. O kaya, it's time to let go kung ano yung mga gusto mong yan. For example, meron kang, eto na lang. Yung ating permit, hindi ba mga kapatid, 2 years ago,
napag-anuhan natin na yung townhouse na natitira ay bubuin na. Hindi ba? Kasi naiwan yung isang lote doon dahil meron pa tayong isang townhouse. So napagkasunduan yan na bubuin na yung townhouse para makumpleto na yung plano dyan dati. Tapos may makalipat na rin ng mga ibang worker. Di ba nga, yung napanalunan sa raffle ni Minister Dodi na TV hanggang ngayon ay nakakahon pa dahil lang sabi natin sa kanya, wag mo munang buksan yan doon na sa bagong bahay, nalilipatan mo, kaya hindi nila yun ginagamit. Ang umaandar pa ba, di? Nakakahon pa rin hanggang ngayon. Nakakahon pa rin hanggang ngayon. Tapos alam niyo po, grabe ang kumuha ng permit. I don't know why. I know why. Kung bakit ganun katagal, supposed to be hindi ganun katagal, kumuha ng mga permit. Pero alam niyo naman po kung bakit. Every time na may mga ganyan, mga kapatid, kasi bago po tayo mag-come up sa isang decision regarding the ministry, pinagpe-pray po yan. At sinasabi natin na, Lord, hindi naman po amin ito. This is your church. Comfy is your property. Comfy is your church. It is not anybody else's. So, pagka po tungkol sa ministry, ang Diyos lagi ang magde-decide. Kasi hindi naman po atin ito. Kanya po ito. We may plan, but yung the Lord's decision and the Lord's plan will always be carried out. So, ang nangyari, pinag-pray natin to. Eto na ngayon. Kumuha tayo ng permit. Inabot tayo ng almost 2 years na simula nung nag-apply ng permit. Nag-pandemic din, but kahit hindi pandemic, abutin ka rin ng 1 taon. Kung ikaw ay sumunod sa legal na pamamaraan. Marami sa ating nagsabi, madali lang yan. Naku, magtatagal kayo dyan. Kasi ito ang inihintay niyan. Yan lagi ang sinasabi. Lahat ng taong makausap natin, yan lagi ang sinasabi. Kung gusto niyong lumaban ng patas, maghintay kayo. Sabi namin, okay, maghihintay tayo. Kung patagalan tayo, palakasan tayo ng prayer kung sino yung unang susuko. Diba? At alam po namin that everything happens at the time God chooses. So, ang nangyari, dun tayo sa legal. Wala tayong mga padrino, wala tayong mga palusot, wala tayong mga ginamit na hindi legal na pamamaraan para po dito sa ating permit na ito. So, minsan po, may mga red flags na, halimbawa, meron kang kadil. Tapos, on your way to that meeting, na final meeting nyo na, naflatan ka pa. Tapos, hindi ka umabot dun sa meeting ninyo. Ang mangyayari dun, gagawa ulit tayo ng paraan para mag-push through yun. Kayo ba'y naka-experience ng ganun? Halimbawa, meron kang isang bagay na gustong-gusto. Diba? Gustong-gusto mo siya. Ang dami niya ng struggle, pero pinipilit mo pa rin makuha siya. Tapos, first attempt, hindi nagtagumpay. Ang gagawin mo, gagawa ka na naman ng ibang paraan. Second attempt, hindi pa rin. Hindi tayo sumusuko. Sometimes, ang Diyos ang nagpapadala at nagpapakita sa atin ng mga signs na yan na hindi ko yan plano para sa'yo. Do not go or run after it. Kaso, yung resiliency natin, ginagamit natin sa ibang bagay. Hindi ka mapasuko maski dun sa mga hindi nakalooban ng Diyos sa'yo. Pinagpipilitan natin yun minsan, mga kapatid. Ngayon, yung mga events na dumarating na sunod-sunod na mga struggles na nararanasan mo para makuha mo lang itong bagay na to, pero hindi ka pa rin tumitigil.
nakita mo na yung signs, pero nagbubulag-bulagan pa rin po tayo. Yun yung mga sinasabi ditong red flag. Hindi po ba natin naisip that perhaps it is not the right time and the right situation for you to make a move na makuha yun? Kasi babalik na naman tayo again doon sa sinabi natin, what God has intended for you is for you. And even if there is no way, kayang gumawa ng Diyos ng way para makuha mo yun. But also, if the Lord will not make a way, there will be no way. Kaya ayun, ubos ang effort, ubos ang time, ubos ang lakas, tapos hindi mo pa siya nakuha. So, kapag ka po tayo ay papunta sa isang particular direction and you keep hitting blocks, yung mga harang-harang, that is a clear sign, mga kapatid, that you need to go to God and ask for His guidance. Kasi kung yan ay pinagagawa sa iyo ng Panginoon, hindi yan maglagay man dyan ng block ang kaaway, ang Diyos ang magtatanggal nun. Pero kapag ginawa mo na lahat, wala pa rin, hindi niyo po ba rin naisip yun na ang Diyos ang merong kagawa noon para hindi ka mapahamak? Many times po, we keep pressing forward despite the warnings. Tapos, in the end, kapag hindi tayo naging successful, kasalanan pa rin ng Diyos. Samantalang, binlock niya na yung road. Binuldoze lang natin lahat ng block na yon. Kaya tayo nakarating doon, and yet, kasalanan pa rin niya. Do you know why we keep pressing towards the goal kahit maraming blocks? Because sometimes we fear that there won't be an opportunity like that again. 'Di ba? Parang sayang kasi sasabihin natin, o kaya ang ganda kasi niyan eh. Hindi na ako makakakuha ng ganyan ulit. Yun ang akala natin, mga kapatid. Kaya minsan ayaw nating pakawalan ng isang bagay, kahit ang dami-dami yan ng struggles, dahil sinasabi natin, baka wala ng opportunity dumating na ganyan. Yun, we settle because, yun nga, fear of baka wala ng ganong opportunity na dumaan sa atin. We must always remember that God desires good things for His children. At yung mga good things na yon na inilaan ng Diyos for His children, walang makakahigit. Walang makakahigit. 1 or 2 Corinthians, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen. 2:9? 2:9, tama, di ba? What no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. Kaya, yung nakikita mong yan, akala mo wala nang ganyang opportunity na nadadaan sa'yo, nagkakamali ka, kapatid. Hindi pa nakikita ng mata ni, hindi pa naririnig ng tenga ang mga bagay na hinanda ng Diyos para sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. Akala mo lang yan na yun. Kasi nga limitado tingin natin eh. Minsan akala natin gusto lang tayo ni Lord na maging milyonaryo. Wow! Gusto ko maging milyonaryo ng Lord. Magiging milyonaryo ako rito. Minsan binablock, ba't naman ganun, Lord? Ba't hindi mo naman ako tulungan maging milyonaryo? Naggagalit tayo kay Lord. Yung pala, ayaw niyang maging milyonaryo ka. Gusto niya bilyonaryo ka. Kaya lang, we settle for the millionaire. Kasi akala natin, yun na yung the best para sa atin. Ano lang yun? Analogy lang yun, ha? Hindi ko sinasabing milyonaryo nga. Pero pwede rin, di ba? So we settle, mga kapatid. Kasi akala natin, yun na yung the best. Ang nangyayari, when we pursue things that is not God's plan for us, pag hindi nag-materialize yun, mabubuhay tayo in misery and frustration. Na-frustrate ka. Kasi, when you go after something, tas di mo nakukuha, natural yun talaga na ma-frustrate ka. Hindi ba? Pero alam nyo ba, mga kapatid, rather than compromising and ignoring the signs, seek the Lord. At doon mo maiintindihan at malalaman kung ano ang may nakalaan para sa'yo.
And ito ang gusto ko pong ilagay natin sa kaisipan natin. His plan always supersede our expectation. Ulitin ko ha. His plan always supersede our expectation. Tignan ninyo yung sharing ni Sister Auring kahapon. Kahit hindi pa ayos yung manugang niya, ang sabi niya sa anak niya, pakiusap mo sa doktor na ilabas mo na kung okay na rin naman at mahal ang babayaran mo. Yun pala, ang gusto ng Diyos, manatili dun yung kanyang manugang at aayusin ng Diyos hanggang sa maging maayos, tapos walang babayaran. You see, ang akala natin, this is the best way for us. Pero may mas maganda palang pamamaraan ang Diyos. Nauuna ang ating sariling kaisipan. Jeremiah 29:11, mga kapatid, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Maraming gumagamit nito, pero kapag nakabunggo sila ng mga roadblocks, di ba? Nagagalit na sila, nafo-frustrate na sila, nawawalan na ng pananampalataya. Pero laging kinukote itong Jeremiah 29:11. If you really believe that the Lord has planned for you to prosper and not to harm you, ba't ka nagagalit kapag ka fino-frustrate ng Diyos minsan yung mga plano mo? Ang sabi mo rito, lagi mo sinasabi, the Lord has plans for me, plans to bring me prosperity, not to harm me. Pero kapag ka pamamaraan ng Diyos ang ginamit niya to bring you prosperity, nagagalit ka. Hindi ba contradicting yun, mga kapatid? Kaya nga minsan sabi ko sa inyo, nakakatawa tayo. Iba ang sinasabi natin dun sa pinaniniwalaan natin. So pag kino-confess natin ang mga word of God, paniwalaan din naman natin, mga kapatid. Jeremiah 29:11. So, be sure that you align your plans with the will of God. And only walk in when God has opened the door. Pagka hindi, wag. Babalik tayo ulit sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all thine heart and lead not unto thy own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Halimbawa, ito nangyari sa amin. Meron kaming pinuntahang outreach. Meron kaming sadya na pupuntahan na bibilhin sa isang mall. Kaso, nagtagal sa prayer meeting. Sabi ko, wala na, hindi na tayo aabot. Sabi ko, ang tagal yata kasi ng prayer meeting. Sabi nga, hindi bali na. Sabi nga, hindi bali na. Pagka hindi inalaw na umabot tayo, hindi kalooban ni Lord. So, nagstay kami dun sa prayer meeting, pero nung on the way nang pauwi na kami, dumaan kami sa mall, sarado na nga. So sabi ko, di bale, baka hindi kalooban ni Lord. Sabi ko gano'n, kaya hindi na tayo umabot. So, ang nangyari, kinabukasan, saka kami nagkaroon ng pagkakataon na bumalik doon sa mall na yon. Alam nyo ba, pagpunta namin doon sa mall, yung hinahabol namin, yung palang 80% off doon sa gusto naming bilhin, ay kinabukasan nag-start. Kung nakahabol kami nung gabi, nabili namin yon ng hindi sale. Pero dahil hindi kami umabot, kinabukasan na kami bumili, pagpunta namin, ang sabi sa amin nung sales lady, kaka-start lang po ng sale kaninang umaga niyan, ngayon lang yan nag-80 off. So you see, sometimes sabi natin, sayang yung opportunity, baka wala nang ganong opportunity. Thank you Lord talaga, minsan sinasarado ng Diyos yung pinto. Kasi kung hindi sinarado ng Diyos, mapapahamak tayo, mapapamahal tayo. Kaya nga sabi, maski sa mga binibili ba, kailangan tinatanong pa si Lord? Yes, mga kapatid. Kaya yung iba, alam nyo, nagtataka sila, bakit kayo lagi na lang natsitsyempo sa sale? Ba't lagi kayo nakakabili ng mga ang bababa na ng presyo? Ako nabili ko yan nung ganito pa yung presyo niyan. So, it's worth waiting upon the Lord, mga kapatid. At yung susunod yan,
At yung susunod dyan, yung forced entry na sinasabi, it is never an option, pero ginagawa nating option minsan ang mga bagay. Pag sinabing forced entry, sinalya mo ang pintuan para ka makapasok. Oo, ang pangit, no? Sinalya mo talaga ang pintuan. Sinarado ng Diyos ang pintuan, sinalya mo pa rin para lamang makapasok ka. Ang gumagawa niyan ay magnanakaw, hindi ba? Forced entry, unwelcome. Kumbaga, hindi ka ine-expect sa likod ng pintuan na yun, pero sinalya mo yung pinto. Sometimes ganyan, we force our way through the door na sinarado ng Panginoon. Hindi mo alam, it's not for you. But sometimes because we want something so badly that we are willing to compromise even our faith. Diba? Pag may gustong-gusto tayong isang bagay, kahit alam mo minsan na merong illegal doon, pumapayag tayo, mga kapatid. Like for example, kayo po ba hanggang ngayon, kapag nahuli sa traffic sign, nagsisinungaling pa po ba kayo? Yung totoo lamang, nagsisinungaling pa po ba kayo? Gumagamit pa po ba kayo ng mga generals at saka major? Oo, kamag-anak na nasa military para po lamang makalusot po tayo? Yung totoo po, kapag ka po ba kayo ay naglalakad ng mga permits or any documents sa gobyerno, kayo po ba ay naglalagay pa? Aminan lang po, mga kapatid, yes, it may take time, baka pagka ginawa po ang legal, pero that is the right way. Kaya nga po, ang daan papunta sa kasamaan ay maluwag, pero ang daan papunta sa kaharian ng Diyos ay masikip. Kaya mas maraming pumipili sa maluwag na daan. Sino ba naman ang gustong dumaan sa makipot na daan? Pero pagdating sa kaharian ng Diyos, pagdating po sa tama at mali, piliin mo na yung makitid na daan. Medyo may kahirapan, pero yun ang tamang daan. Kasi ang dulo noon ay kapayapaan. Ang dulo ng maluwag na daan ay kamatayan. So, when we want something so badly, willing po tayo to break rules, mga kapatid. Kaya minsan, kahit na binabagabag ka pa, hindi mo siya pinapansin. Kasi gustong-gusto mong mangyari yung isang bagay eh. Gustong-gusto mong makuha yung isang bagay eh. Kaya po ang nangyayari, gumagawa tayo, hanap tayo ng mga loopholes to make that thing happen na gustong-gusto po nating mangyari. Nagiging persistent tayo in a wrong way. Wala nang wisdom doon, mga kapatid. Wala na pong wisdom doon. So, rather than forcing something outside of God's will, i-allow po natin ng Diyos na i-lead tayo sa tamang daan. Kasi minsan, kadalasan, gustong-gusto natin gawin ang mga bagay na they are not even an option. Ano yung mga bagay na not even an option for Christian? Maglagay. That's not even an option. Kahit na sinasabi mo bang para kay Lord ito, hindi. Kumbaga parang, ano ba sa Tagalog, not even an option? Parang, hindi mo na kailangan pumili pa. Parang alam mo na yun, matik na yun. Na kapag ka illegal, hindi pwede. Huwag mo nang bigyan ng katuwiran, basta illegal, hindi pwede, kapatid. Sinasabi natin, magbibigay naman ako ng tithes pag kumita ako dito. Do you think the Lord will be pleased with your tithes, mga kapatid, kapag ka meron niyang illegal? Hindi po, mga kapatid. Napaka-clear sign po nun that God has closed a door and it isn't the right time or place for what you want to happen. So, wag na po nating ipilit. Mapapahamak po tayo, mga kapatid. Mapahamak po tayo. So, pagka yung mga it's not even an option, halimbawa, isa pa, sa mga magagaang na bagay na lang, bago tayo magtapos, bukas na yung last. So, bago tayo sasabihin ng iba, not even an option. Halimbawa, sasabihin, mag-aasawa na ako, wala ka namang boyfriend eh.
Paano ka mag-aasawa? Yung mga ganun na minsan, not even an option. Halimbawa, ang dami mong bayarin. Wala ka naman lilipatang trabaho tapos magre-resign ka. Sabi, bakit? Ang hirap magtrabaho eh. Mga kapatid, walang trabahong madali. Lahat ng trabaho pinaghihirapan. Kaya may mga palipat-lipat. Ang hirap kasi ng trabaho ko. Natural, mahirap yan. Trabaho yan eh. Tapos ang dami mong bayarin, di ba? Wala ka ibang lilipatan, tapos bigla kang aalis sa pinagtatrabahuhan mo. Alam nyo yun, minsan talaga yung wisdom natin lumilipad sa bintana eh. Kung ano-ano yung mga naiisip natin. Pag pinapaandar natin yung sarili nating karunungan. Kaya nga ba yung karunungan ng tao, dinadala kung saan-saan. Tumaas na naman pitch ko, no? Sabi ko sa'yo, nag-umpisa ako sa mababa. So, ayun po mga kapatid. Sige, bababaan ko ulit. So, yun po yung ating mga red flags or mga warning signs. Matuto po tayong mag-distinguish ng mga colors. Alam niyo kung bakit sinabing red flags yan? Sa lahat ng kulay, yan ang kitang-kita at matingkad. Hindi ba? Tama ba ako? Red. Pag nakakita ka ng red, ano yan eh? Eye-catching yan, hindi ba? One time, magre-red ako dito. Oo, i-conquer ko yung kulay na yan. So, pag sinabi mong red flag, kitang-kita mo ang kulay red, mga kapatid. Red na nga yan, hindi mo pa makita. Nakakakuha ng atensyon, tama. Ang Diyos, kinukuha na yung atensyon mo pero hindi mo pa rin pinapansin. Siguro nga colorblind ka. Kaya ang nangyayari, napapahamak ka. So mga kapatid ha, tignan mo kung red flags na yung mga nandyan sa harap mo. Huwag mo na ipagpilitan. Kasi ang kita ng tao hanggang dito lang, ang kita ng Diyos hanggang future pa. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi yan makakabuti sa'yo. Maniwala ka kapatid. Ibig mo bang sabihin, mas magaling ka pa sa lumikha sa'yo? Kapag ka sinabi mo, hindi, ito na yun. Hindi, ikaw na kasi ang galing mo. Ayan, red flags, okay? Tomorrow, Saturday na tomorrow, and tomorrow ay anniversary ng ating Mendez Outreach. Parang 38 years ba nila? 38 years yata ng Mendez Outreach natin, mga kapatid, tomorrow. So, magkita-kita po tayo kung sino man po ang 20 katao na napili para doon sa ating anniversary bukas. See you po tomorrow, mga kapatid. Thank you, Lord. And ngayong araw po na ito, batiin natin ang mga may kaarawan. O diba? Maraming salamat sa mga taga-Katandala. Kasi lagi nilang sinasabi, from Katandala Prayer Group. Para silang nasa Miss Universe ngayon. Lagi nilang sinasabing, from Katandala Prayer Group. Thank you, Lord. Mitignan ko yung inyong ano. Yes. Okay. Sa araw po na to, May 28, happy birthday, Sister Ami Hernandez! Nagtataka siguro kayo kung bakit nauna yung handa ni Sister Ami. Remember, nagpadala siya ng food 1 month ago. Kasi 1 month ago yung celebration. Kasi nandito yung kanyang mga kamag-anak from abroad yata. Kaya ano na yun, sinamantala na nila. But today is the birthday of Sister Ami Hernandez ng ating Kalawan Prayer Group. Happy birthday din kay Sister Annie Canindo. Sister Annie, happy birthday kay Brother Adam Jersey Blanza. Happy birthday, Brother Adam. And Sister Margaret Tatlong Maria. Ganda ng apelido ni Sister Margaret. Santa Rosa. Oo, sa mga Tatlong Maria sa Santa Rosa Prayer Group. And Sister Beth Ray. Kapatid ni Sister Glo Garcia. Happy birthday po, mga kapatid. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
God's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po, mga kapatid. Enjoy your special day with the Lord, of course. And be grateful for every year you live. Glory to God. Mag-game na po kayo, mga kapatid. Para po sa ating, ayun, lumipad. Dwayne! Dwayne, dali! Dwayne, may bumagsak. Halika, kunin mo, dali. Ayun, nalaglag. Dwayne, yun. Saan yung assistant ko? Hindi yan. Ito. Yan yung papel. Yan. Thank you. Yan. Mingi yan ng sweldo eh. Bolang malaki. Pagtrabahuhin mo muna. Tawagin natin si Sister Judith. Sister Judith. Alam mo, pinasikat ni Tanene ang pangalan ni Judith. Tsaka ni Jonah. Tawagin natin si Sister Judith. Sister Judith, are you ready now? Ayan, thank you, Lord. Bati ka muna. Yan. Pasok pa. Oo, sa gilid ka eh. Thank you, Lord. Terno ka pa sa ating di ba? Purihin ng Diyos. Sala. Yan. Sa Tagalog po, Okay. ang mapalad. Una po, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat matatamo nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanyang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos sa kanyang mga anak. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat yun na nga po sapagkat sila ituturing ng Diyos, inulit ko lang po. Mapalad ang mga pinag-uusig sapagkat mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanilang kaharian. Thank you, Lord. Pagka yun, pinakinggan mo si Sister Judith, sasabihin mo, giging mapalad nga ako. Kasi sunod, mapalad. Kaya mapalad ka sa araw na ito, Sister Judith, dahil may regalo sa'yo si Dwayne. Sa kanya, Dwayne. Ayan. Thank you, Lord. Pakinggan nyo lang po yun araw-araw, mga kapatid. Mami-memorize nyo na siya. Tapos every time po na merong nag-re-recite dito, sasabayan nyo lang po. Tapos magugulat kayo, aba, kakapakinig ko pala sa mga nagre-recite every day dahil nauulit siya sa iyo every day. O pagdating sa part na yun, mga kapatid, pinapatay nyo na. Di ba? Sige nga. Blessed are the pure. Pure tuloy. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteous. Hindi. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord. Blessed are the peacemakers, for they shall
be called children of God, and blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Ang technique po doon, pag may nagre-recite, sinasabi ako sa isip ko. Kayo rin po, ganun ang gawin nyo. Ang nangyayari kasi, yung mga ibang nanonood, pagdating doon sa nag-out na. Out na kayo, sige kayo. Out kayo sa memorization, mga kapatid. Sige, hindi kayo mabe-bless kasi lahat ng lahat dito sinasabi kung paano ka maging bless eh. Eh pag na-miss mo, sasabihin, ginawa ko naman na na-miss ko doon, hindi mo memorize. Kaya hindi mo alam kung ano yung na-miss mo. Kaya kayo hindi nabe-bless. Kaya mga kapatid, stay up to the end. Merong mga inahanda ang Panginoon para sa atin. Yung pala nandun sa dulo, yung pagkausap sa'yo, tapos nag-out ka na. Nang hinayang ka sa 50 pesos na load. Hindi mo nakuha yung ininda ng Diyos para sa'yo sa araw na ito. Diba? Lagi ko kayong tinatakot, no? So, sa araw po na to, si Sister Mel Lalog, Brother June Mangigad, Brother Mondo Tejo, Sister Glo Garcia, Sister Judith, si Tala, kala ko puro mga seniors, sasabihin ko pa naman, nandito. Ito, siya, dalawang extreme, all seniors, at saka isang bata, si Tala. Diba? Tignan natin kung sinong mapipili ni Lord sa araw na ito, Sister Jam. Si Sister Judith. Sister Judith Cruz ang nabunot. Araw talaga. Due date ba ngayon? 30. Judith nga. Kaya parehong Judith ang tomorrow pa. 28 pa lang ngayon. Tomorrow pa. Tawagan natin si Sister Judith. Another Judith. Good morning! Good morning, Sister Ria. Kamusta na po kayo, Sister Judith? Awat grasya po ng Panginoon, ganap at kasaysaya, alive in Christ, Jesus. Yan ang mga sagot. Always alive in Amen. Christ. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord po. Sister Judith. Sister, bubuksan ko yung pintuan namin. Nasa taas po ako pumanhi. Para makita ko naman yung Amen. Para makita ko yung kagandahan. Bati po muna kayo, bate. Bati muna kayo, sister. Sige po. Magandang umaga po sa lahat po ng Comfy family. Thank you, Lord. At muli po natawag uli ako. Salamat sa Diyos. Amen. Kumusta po kayo lahat dyan? Miss ko na po kayo po. Thank you, Lord. Amen. Sister Judith, ang ganda mo ngayon Ay, thank you, Lord. Pinapaganda po ni Lord kahit nakakulong lang. Ganyan po yata yung nakay Lord. Tama yan. Sige po, Sister Judith, ready na po? Sige po, susubukan ko po kasi yung sabi nyo kanina, pakikinig lang baka saka. Sige po. Mari-recite ko po, thank you, Lord. Mapalad ang mga abad, wala nang ibang inaasahan kundi ang Panginoong Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat ipagkakaloob sa kanila ay pangako ng Panginoon sa kanila. Mapalad ang mga nagmimithing tupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos.
Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapalad ang mga gumagawa ng daan, nila ang sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakamtan nila ang kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga inahalimura, inaalipusta dahil sa pagsunod sa akin sapagkat makakasama nila sa kaharian ng Diyos at magalak kayo lagi dahil ang iyong gantimpala ay may bigay sa langit at gaya ng mga ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa atin. Thank you, Lord. Jesus. O, nabuo nyo naman Sister Judith. Di ba? Thank you, Lord. Congratulations. Ayan. Sister Judith, eto po ang inyong napanalunan at ipadadala na lang po sa inyo. Ayan. Di-deliver po yan sa inyo pag kami nagpunta dito. Oo nga, Sister Judith, pwede ka pong tumawag kay Sister Josibeth para pagpupunta sumabay ka. Amen, amen. Sige po, see you. Amen, amen. Gusto namin yan, makikita namin kayo ulit. God bless po. Ayan. Thank you, Lord. Salamat po, Sister Judith. Judith Cruz. Thank you, Lord. Yan, mga senior yan, pero ang galing mag-memorize. Glory to God. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating new song. Actually, new song pa rin siya. Pero kagaya ng napag-usapan natin na magtatagal para ma-memorize na. Ngayon po ba, LSS na po ba kayo sa mga new songs natin? Ano yung LSS? Hindi ba Life in the Spirit Seminar? Last Song Syndrome. Di ba? Kung ano yung huling narinig mong kanta, nananatili yan sa iyong tenga. Kaya pakinggan po natin ulit Our God Forever by Sister Connie Caudilla po ang nag-compose and Brother JJ Orlina ang kumanta at umawit. Parehas lang pala yun, ano?
as each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the world into being. You were eternally God and will be God. Our God forever. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the world into being. You were eternally God and will be good. Our God forever. You were eternally God and will be good. Our God forever. Our God forever. Our God forever. Magandang umaga po mga kapatid. Napaka ganda ng araw para mapag-usapang muli ang salita ni Lord. Sa Romans 14 verse 9. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon. Salamat po aming Ama sa maikling talata na aming nabasa. Ikaw po ay malaya at makapangyarihang makapagpahayag sa amin. Hindi lamang po kami matuto, kundi mabago, O Lord, katulad ng nais mo rin sa amin.
Salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So magandang umaga uli at puspusan yung ating pag-aaral tungkol sa resurrected life. Kasi sa Comfy Family, ganyan talaga tayo. Hindi tayo basta nagpaparami lang ng member. Bagkos tayo ay nagpapahinugan. Kailangan gumugulang. Lumalago ang bawat isa. Sabi nga ano ang halaga ng pananalig kay Kristo kung wala ang muling pagkabuhay, kung hindi siya muling nabuhay? At ano ang kabuluhan ng muling pagkabuhay kung hindi tayo nababago? So, kaya wag tayo magtaka kung bakit ganito ang pag-aaral natin tungkol sa resurrected life. Kailangang merong bunga ang mga ginawang makapangyarihan ni Lord. So, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. So, isa yan sa mga magagandang talata ng Biblia na nagpapahayag ng walang hanggang pangangalaga sa atin ng Diyos. Walang hanggang pagkalinga, pag-aruga, abot hanggang sa kabilang buhay. Kaya pala totoo yung sabi ni San Pablo, na kapag ka ang pag-asa mo kay Kristo ay para sa buhay na lamang na ito, ikaw na yung pinakakawawang tao. Kaya, so namatay si Kristo at muling nabuhay upang maging Panginoon natin. Makita nyo nawa na inaangkin tayo ni Lord. Inaari tayo ni Lord na Kanya. At yun naman ang katotohanan. Sa Biblia, katulad ng mga nakakaraan nating topic, kahit kay Sister Ria, meron talagang kalayaan. Alam nyo ba na yung tinatawag na deliverance and redemption, sa Kristyanismo mo lang matatagpuan yan. Sa ibang relihiyon, walang paglaya, walang katubusan. Kay Kristo lamang lahat yan, mga kapatid. Kaya si Jesus, hindi lamang natin tinatawag na our great Savior, kundi siya rin yung ating great Redeemer, our great Liberator, our great Emancipator. Kasi kay Kristo, nakalaya tayo sa maraming umaalipin sa atin. Alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng pagmamahal na sobra sa pera, alipin tayo ng ating mga bisyo, alipin tayo ng mga di magagandang pag-uugali, pero sa lahat ng yan, pinalaya tayo. At ang ibinayad sa paglaya natin, hindi naman basta-basta mga dugo ng mga hayop, hindi basta mga dugo ng mga animal, at hindi rin mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Ang ibinayad sa atin para tayo ay makalaya ay ang buhay mismo ni Jesus. Kaya tayo ngayon, ang bawat isa sa atin, ay para sa Diyos na. Kaya tayo buhay ngayon ay dahil sa Diyos, kaya dapat ang buhay ay nagagamit para sa Diyos. Sabi nga ng bago yung talata na verse 9, ng Romans 14 verse 9, pag binasa mo yung verse 7 hanggang 8, ang sabi ron, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya tayo, bilang mga binago ni Lord, nakaranas ng muling pagkabuhay, ay kung tayo man ngayon ay nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo man ay namamatay tayo para sa Panginoon. Sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay para kay Kristo. So, napakagandang kaunawaan yan, na may layunin ang iyong buhay. Hindi ka lamang basta pampamilya, hindi ka lamang basta pang sport, kundi tayo, bawat isa sa atin, ay para sa Diyos. Buhay tayo dahil sa Diyos, kaya tayo'y nabubuhay para sa Diyos. Amen? Kaya tayo ngayon, kumakain man, umiinom, o anuman ang ating ginagawa natin hanggat maaari ay makarangal tayo sa Panginoong Diyos. Hindi na nais natin na malungkot ang Diyos sa ating buhay. Kaya sa aking katawan, katulad rin ng pahayag ni San Pablo sa 2 Corinthians 4 verse 10, lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Kristo, hindi ko nililimot yan. Upang sa pamamagitan ng katawang ito, ay mahayag ang kanyang buhay. Hindi ko alam kung paano, pero basta lagi sa aking isipan at puso, hindi ko nililimot na ako'y buhay lamang dahil kay Jesus. Amen? Yung dati kong buhay, walang kabuluhan yun. Yun ay papunta sa kapahamakan.
Yun ay pag-aari ng kaaway. Pero ang buhay ko ngayon ay para sa Diyos. Kaya, huwag mo nga alisin sa alaala mo si Jesucristo. Si Jesus ang simula ng buhay. Panimula ng buhay si Jesus. At ang pagpapatuloy ng pagsama ng Diyos, si Kristo. Kaya lagi mong alalahanin si Jesucristo. Ang muling nabuhay, ang mula sa angkan ni David. Yan ang tanging mabuting balita. Walang ibang mabuting balita. Kapag ka ang isang tagapagturo, dinadala ka sa ibang pangalan bukod kay Kristo. Hindi magandang balita yan, mga kapatid. Kasi kay Kristo lang may katiyakan ng lahat ng pangako ng Diyos. Kasi si Jesus ay nabubuhay magpakailanman. At nasa kanyang kapangyarihan, hindi lamang ang buhay, kundi maging ang kamatayan, pati ang daigdig ng mga patay. So napakagandang katiyakan yan. Ngayon, bukas at pag walang hanggan, tayo ay sa Panginoon. Kay Jesus, may kaligtasan. Ang sabi nga ng Romans 10 verse 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang iyong Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay, maliligtas ka. May kaligtasan kay Jesus. Amen? So, isip-isipin natin yan. Kailangang matanggap ng bawat isa kahit matagal ka na. Kahit matagal ka na sa gawain, minsan hindi mo napapansin. Kailangan solo Kristo. Solo Kristo. Kailangan si Jesus lamang. Hindi pwedeng tatanggapin mo si Jesus as your Lord, pero hindi mo naman tinatalikdan yung dati mong mga inaasa-asahan. Nagkakamali ka riyan, kapatid. Yang taglay mong pananampalataya, hindi yan saving faith. Ang saving faith, nakapokus kay Jesus lamang. Wala nang iba pa. Amen? Siya lamang ang inaasahan nating babalik. Ang babalik ay yung lamang umakyat sa langit, siya lamang ang mababa. Ang babalik na inaasahan natin ay yung nag-iisang napako sa krus. Namatay, muling nabuhay, at siya ngayon nating inaasahang muling babalik. Ang ating dakilang Diyos at tanging tagapagligtas na si Jesucristo. Walang iba, mga kapatid. Kaya, kung tatanggapin, ipapahayag ng iyong labi na siya ang iyong Panginoon. Ibig sabihin, siya na ang masusunod, siya ang mamamahala, siya ang mamumuno, siya ang maghahari sa iyong buhay. Haya mo, excuse the word, gawin mong diktador si Jesus sa iyong buhay. Bigyan mo ng kapangyarihan ng salita sa iyong buhay. Pahintulutan mo na ang Diyos ay makakilos ng malaya sa iyo. Kailangan solo Kristo. Gagawa lamang ang Diyos sa lahat ng sinasamahan ng Panginoong Yesus. Amen? Kaya, tandaan mo, nung aking tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas, aking personal na Diyos. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag na first love, pero hindi na ako tumigil sa gawain. Wala na akong hinahanap-hanap, kundi ang gawain. Para akong nanawa sa buhay sa mundo. Kaya ang aking paboritong verse, alam nyo kung ano? Yung Galatians 6:14, na ang sabi ron, wag na wang mangyari sa akin ang ganon. Wala na akong ipinagmamapuri kung hindi ang cross ni Jesus Christ. Sapagkat sa pamamagitan ng cross ni Jesus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin. At ako man ay patay na para sa sanlibutan. Ibig sabihin, wala na akong panlasa sa sanlibutan. Hindi na ako basta-basta maaakit ng mga pang-akit ng sanlibutan. At gayon din naman, ang sanlibutan, ayaw na rin sa akin. Kaya, nawa maintindihan niyo yan. Ako, nung mauna akong umattend ng fellowship sa yung huling meeting sa PICC, naku, hindi na ako tumigil. Ako hindi nagbabakasyon sa opisina. Lahat ng aking mga leave nakalaan para sa ating mga seminar. Lahat ng prayer meeting na aking maaabot, aking inaatinan. Kahit mga service sa patay, lagi ako nandun. Kasi sabik na sabik ako sa salita ni Lord. Ewan ko ba, para akong nakatagpo ng kayamanan. Ewan ko kung naranasan niyo yan. Siguro yan na rin yung tinatawag na honeymoon period. Pero hindi naman sa honeymoon sa akin kasi hanggang ngayon yan pa rin ang feeling ko. Alam niyo ba na kahit magpupunta ako sa mall, ang hanap ko, bookstore. Kung hindi man national bookstore, ang hanap ko kahit na yung maliliit na bookstore. Kasi alam niyo kung bakit? May time nagse-sale ng mga librong spiritual.
ilan-ilan lang naman na nagpapahalaga sa mga spiritual book. Kaya minsan nakakatsyempo ako na magagandang libro na aking nabibili, mga second hand, pero napapakinabangan ko pa rin. Yan ay kayamanan, mga kapatid, na hindi ko kayang bitiwan. Si Kristo na ang aking buhay. Kaya salamat sa Diyos. Kaya yung Kawikaan 10:22, madalas gamitin natin yan tungkol lamang sa mga material blessing o kaya financial. Pero ako, ang sabi kasi dyan sa Proverbs 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanang walang halong kabalisahan. Totoong kayamanan ang aking natagpuan. Hindi pera, hindi material na bagay. Bagkus ang Diyos mismo. At kaya kong bitiwan ang lahat sa aking buhay para lamang sa Kanya. Mga kapatid, kung ako may nananagana ngayon, kami ay masagana sa mga hinahanap ng tao, sa amin ngayon, pero hindi pa rin pwedeng ipagpalit ang Diyos dyan, mga kapatid. Tandaan natin, nung ako ay bago-bago sa renewal, parang nawalan ako ng pag-intindi sa mga problema. Doon sa akin mga dating inaala-alala. Meron niyang, minsan nga natatandaan ko, merong problema sa bahay. Sinabi sa akin ng isang aking anak. Sabi nung isa, ay nako, kay tatay mo pa sinabi yan. Wala yatang pakialam sa buhay yan. Para akong nanawa ako sa mga alalahanin ng buhay. Nakakasawa rin ang kasamaan, mga kapatid. Kasamaan na nais mo mang iwasan, hindi mo naman magawa. Pero salamat na lamang at meron palang kakaibang buhay na inilalaan ng Diyos sa bawat lalapit sa Kanya. Natagpuan ako ng Diyos at inilapit ako kay Jesus. Kaya ngayon ako natlaya-laya ng buhay. Kaya masasabi ko talaga na isang kayamanan. Parang nag-e-echo tuloy sa tainga ko yung sinasabi ni San Pablo na tangi ang pag-ibig ni Jesus ang nag-uudyok sa akin. Kung bakit ako nagsisikap, kung bakit ako nagsisipag, lahat ng aking mga gawain, tangi pag-ibig lamang ni Lord ang nag-uudyok sa akin. Kaya ako nakagagawa. Nang malaman ko na siya ay namatay para sa lahat, specifically para sa akin, kaya naman ako hindi na nabubuhay para sa aking sarili, kundi para na kay Kristo. Mga kapatid, at sa ganung kalagayan, hindi na ako papayag. Dahil na rin sa pangarap ni Lord sa akin, hindi ako papayag na ang alinmang bahagi ng aking katawan ay maalipin pa ng kasalanan. Bagkus, isinuko ko na ang lahat ng aking buhay ay sa Diyos bilang kasangkapan ng katwiran. Hindi yabang to, mga kapatid. Idinideklara ko yung aking faith. Para ang Diyos ay malayang makakilos. Bagamat alam niya ang aking puso, ibinapahayag ko. Kasi kung ano yung lagi mong binapahayag, yun ang gagawin ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Kaya ako'y nagpapahayag na aking pananampalataya sa gayon ding diwa sapagkat ako'y nagsasalita sapagkat ako man ay sumasampalataya, mga kapatid. Kaya ngayon, ang maganda niyan, hindi lamang ako na wala ng nanawa sa mga problema ng buhay. Bagkus inalis din ni Lord yung aking panlasa sa mga makabundong buhay. Mga layaw ng laman, nawalan ako ng panlasa. Ang lahat ng bisyo, mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi masarap. Lahat yan ay masarap. Lahat yan ay naranasan ko. Lalo na ang chicks ko. Ang hirap iwan yan. Pero alam nyo, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para yung aking panlasa, tinabangan ako sa mga bagay na yan. Ngayon, kaya wala akong may pagmamalaking nagawa ko sa sarili ko. Bagkus ang lahat ng kumilos sa buhay ko, Diyos lamang. Buhay na buhay ang Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon, kung ako may buhay, nagkakasama-sama tayo sa gawain para sa ikabubuti nyo, ikabubuti ko. At kung ako man ay kuning maaga ni Lord, okay, Lord, yun ay para sa aking ikabubuti. Sabik na rin naman ako makita ang aking Lord. Pero kung ako man ay buhay ngayon, yun ay para sa ikalalakas ng simbahan. Ano mang maliit na bagay na aking magagawa para sa church, mga kapatid. At para sa akin, si Kristo ang buhay. At sa gayon, maging ang kamatayan, pakinabang. Kaya salamat sa Diyos. Kaya totoong-totoo yung awitin ni
yung ating team ng ating Resurrected Life. Medyo kumanta ako ng kapiraso, mga kapatid. Kung maalaala ko ang buhay ko, alaala ay ibig ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kaliwan, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na ako mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mo sagana. O Kristo, wala na ako mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mo sagana. Thank you po, Lord. Salamat po, Panginoon. At kahit po maikling oras ang naipagkakaloob, pero napakasaya po ng buhay na maging lingkod mo. Banal, makalangit, napakataas, Lord, na pagkatawag. At nawa po, Lord, lahat ng tinawag mo at ginawa mong kamanggagawa ay huwag pong manlamig, O Lord. Laging mainit kahit po sa gitna ng pandemic, O Lord, na hindi po mahadlangan ang pangangaral ng iyong mabuting balita na bumabago, nagliligtas, nag-aangat sa buhay ng bawat tao na makarinig. Purihin ka at dakilain aming Ama, kay buti-buti mo. Salamat sa kabaitan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the